Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y lumalalang tensyon at kontrobersya sa Senado. Sa kabilang banda, binigyan diin din ng Pangulo na walang kinalaman ang pagiging majority o minority sa Senado sa mga kasong isinampa laban sa ilang senador. Si Creslin Catarong magbabalita. Walang kinalaman yung majority. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapanlulumo umano ang kasalukuyang sitwasyon sa Senado kumpara noong miyembro pa siya ng mataas na kapulungan. Ayon kay Marcos, dati nang matitindi ang diskusyon at interpellation sa Senado. Pero nananatiling profesional ang mga senador sa isa't isa pagkatapos ng sesyon. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh. Dagdag pa ng Pangulo, hindi niya kailanman inakala na hahantong umano ang Senado sa ganitong klase ng alitan at kontrobersiya, gaya ng nangyaring gun-related incident. Matatandaang naging mainit din ang usapin sa Senado kaugnay ng pag-walkout ng minority bloc at ang aligasyon ng umano'y Senate coup. Pinunari ng Pangulo ang aligasyon na nagiging kanlungan umano ng mga pugante ang Senado. Bagay na hindi niya maintindihan kung paano nangyayari sa isang institusyong dapat gumagana ng maayos. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Samantala, itinanggi ni Pangulong Marcos Jr. na tinatarget ng administrasyon ang mga senador na kabilang sa majority bloc matapos ang sunod-sunod na kasong isinampa laban sa ilang senador. Ayon sa Pangulo, ang mga investigasyon at kasong isinampa ay bunga ng mga aligasyon at ebidensyang lumitaw mula sa mga pagdinig at investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng Ombudsman, Department of Justice at Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi rin ni Marcos na matagal nang hinihingi ng publiko na mailabas ang buong katotohanan kaugnay ng mga aligasyon, lalo na sa mga anomalya sa flood control projects. Since lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na at dadahan-dahan lumalabas ng katotohanan. Ipinaliwanag din ng Pangulo na kung walang ginawang mali ang mga nasasangkot, lalabas ito sa tamang proseso ng investigasyon at paghusga. Binigyang diin din niya na walang kinalaman ang pagiging majority o minority sa Senado sa mga kasong isinampa laban sa ilang personalidad. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. Walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Thank you. Dagdag pa ng Pangulo, nagpapatuloy pa rin ang mga investigasyon, intelligence gathering at pagsusuri kaugnay ng iba pang aligasyon laban sa iba't ibang personalidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.